Siya'y nagkasakit ng malubha. Wala nang lunas, maliban sa mahiwagang himig ng isang ibon, ang ibong Adarna. At dito, nagsisimula ang ating pakikipagsapalaran. Halina't magsama-sama tayo ngayong araw. Ikwento ko sa inyo ang pakikipagsapalaran ng tatlong prinsipe at ng ibong may hilig na nakakagamot at nagbibigay hustisya, ang ibong Adarna. Sa loob ng malingan na palasyo, nakaupo ang Haring Fernando, nanghihina at may matinding karamdaman. Sa kanyang tabi, ang Reyna Valeriana, nag-aalala. Sa harap nila ang tatlong anak na prinsipe, handang sumuko para sa kaligtasan ng kanilang ama. Ako'y nangihina na. Wala nang makapagpapagaling sa aking kundi ang awit ng ibong mahiwaga. Iyagang ibong Adarna. Ngunit mahal na hari, paano natin matatagpuan ang ibon sa kabundukan ng Tagog? Delikadong paglalakban. Opo nga nama, ang mauna, ang pinangka. Hindi ka nag-iisa, Pedro. Ako'y susunod kapag kabilugan. Kung kinakailangan, gagawin ko ang lahat para sa aking ama. Agad na naglakbay si Prinsipe Pedro, dala ang tapang at kumpiyansa. Ngunit sa gitna ng masukal na kagubatan, narinig niya ang mahiwagang awit ng ibong Adarna. Napakahilo pala. Ngunit mga apo, hindi alam ni Pedro na ang bawat ibon ng ibong Adarna ay may sumpa. Kapag natapakan ng dumi nito, ang tao ay nagiging bato.
Sumunod si Diego upang sagipin ng kapatid. Ngunit siya man nahulog sa bitag ng awit at sumpa ng ibon. Pedro, anong nangyari? At ngayon, si Prinsipe Juan, pinakabata, ngunit may pusong busilak. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang matandang ermitanyo. Juan, narito ang labarang at daya. Gamitin ito upang luwain ang iyong kamay kapag inaantok ka. At huwag mong kalimutang iwasan ang dumi ng ibon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Nahulog ka! Tuloy ang ating kwento, magsaya muna tayo gaya ng pagdiriwang sa Barbanya sa bawat tagumpay.
sa palasyo, dala ang mahiwagang ibon at muling buhay ang kanyang mga kapatid. Juan, salamat sa iyong tapang at kabutihan. Tayo mga kapatid, ang malaga, magkasama tayo muli. Mga apo, ang tunay na kabayanihan ay hindi lamang nasusukat sa tapang, kundi sa kabutihang loob at malasakit sa kapwa. At iyon ang maliwagang kwento ng ibong Adana.